Yun nga din po ang tanong ng mamamayang Pilipino, eh. Nagtatanong sila, "Bakit ayaw niyo ba ipakita?" O something like that. Malamang ang sasabihin nila, eh, kumbaga hindi na makikilala yung mukha, et cetera, et cetera. Kaya ho, mga boss, talagang, lahat ng anggulo dini-discuss po natin dito. Eto naman, si Leandro Legarda Lebiste, hindi ko ho alam kung bakit niya alam ito, 'no? May sinasabi etong si Lebiste, yung ano ba, yung tipo bang, dahil po si Kiko Barsaga, mga boss Chief Amo sir, ay wala na, nalaos na po, siya naman ang kapalit, etong si Lebiste, 'no? Congressman Leandro Lebiste, may sinasabi dito, sinabihan ang mga anak ni Yumaong Yusek Cabral na hindi ilalabas ang bangkay ng kanilang ina hanggat hindi nila isinusuko ang cellphone nito. Totoo kaya yan? Hmm, baka gawa-gawa lang para pagmukain na pinupuwersa yung pamilya. Hindi po ba? Ito ay kahit wala pang kasong naisampa laban sa kanya sa alinmang hukuman, nasa device niya ang listahan ng mga proponent ng DPWH insertion. Hmm. E di kung ganyan ang makikita mo bilang asawa, mas ibibigay mo yun para makita kung sino, 'di ba? Yung mga nagpayari sa asawa mo kung meron man. No, pero parang hindi ho interesado kasi yung pamilya. Parang hindi po interesado yung pamilya ni Cabral ho, mga kababayan, na i-autopsy pa at baka may makitang foul play, wala man pong bakas doon sa physical outside ng kanyang katawan, pero baka sa kalooban. May pinainom ng pampaantok, 2 pampaantok ang pinainom upang sa ganon, pag pinaupo sa gilid-giliran ng bundok, mahulog na lang ng kusa. Hinay, di ba? Ulitin ho natin, mga boss chief mo, sir, ito po ay tinitingnan lang po natin yung mga bawat anggulo at hindi po natin sinasabi na ganun po talaga ang kanilang ginawa. Sabi ni YouTube JM, unang report, wala lang malay. After 5 hours, tsaka sinabing, patay na. No? Isa pa yan. Totoo. No? Kasi kapag ka sinabi mong wala lang malay, tapos pag walang malay lang, wala kang makikitang dugo. Kasi pagka nakita mo sa baba, no? Walang malay tapos may maraming dugo. Unang iisipin mo doon, patay na eh. Unang iisipin mo doon, na disgrasya na eh. No? Pero doon sa pagkakabalita, walang malay. So ngayon, iisipin mo, ang papasok sa isip mo, walang dugong nakita doon sa pinangyarihan. Tapos patay na. May threat siguro sa family kaya ayaw ibigay ang cellphone. Grabe ano, mga kababayan. Sino pa ba eto si Harry Roque, pati ho si Harry Roque meron na din pong sinasabi patungkol ho diyan, mga bossing, yung kanyang yung kanyang etong kanyang ano tawag dito, opinion. Sabi ni Roque, Yusek Cabral is third to have died since the flood control scam. There, two were engineers from Ilocos Norte and Sorsogon. Alam ni Yusek Cabral ang lahat ng insertion ng congressman at senators at Malacanang. Maniniwala ba kayo na nahulog siya? Nadamay na naman yung Malacanang. Hindi ko maintindihan kung bakit pilit po nilang isinasama yung Malacanang samantala po ang nagpasimula, ang nagpauna at nagbukas ng mga investigasyon na yan ay mula po sa Malacanang, walang iba po kundi ang ating Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing. Wala lang, maidamay lang. Kasi si Roque, ano ho yan mga kababayan eh. Wala na pong kapag-apag-asa yan eh. Di ba? Wala na pong kapag-apag-asa si Roque, mga boss chief amo sir. Ang tanging pag-asa na lang po, walang pag-asa no? Pero may pag-asa. Hindi, yun na lang. Hindi naman po matatanggal ang ating Pangulo. No? Kaya ganyan yan, si Roque, gusto na lang niyan matanggal yung gusto na lang niyang matanggal si Pangulong Bongbong Marcos para baka
pag sakaling si Sara Duterte na acquitted na siya, tigil ang investigasyon sa kanya. Eh yung mga DDS pa naman, mga Boss J. Pamo, sir, talagang pikit ang mga mata niyan. Kahit alam na nila na merong hindi maipaliwanag si Roque. Bumanat na naman si Roque, kailan ba mahuhuli yung bakla na yan? Eh sabi naman niya, no, yung kanyang asylum, aabot daw ho ng ilan? 1.5 taon, mga bossing. Ang sabi ko naman, ang pinanghahawakan na lang talaga ni Roque, mga boss G. Pamo, sir, ay yung kanyang asylum. No? Yung paghihintay niya ng magiging hatol sa kanya. Which is, tayo naman No? Hindi naman ho tayo batang hindi makaintindi. Lalo na pagka sinundan mo yung pagkakasunod-sunod ho, mga boss G. Pamo, sir, ng nung kay Roque, sa Kongreso, pinatawag, pinag-explain, nangako na magdadala ng kanyang mga dokumento para patunayan yung kanyang kaperahan ay galing sa pinagbilan ng mga kalupaan at pagkatapos ng ilang araw, hindi na bumalik. Ayun, lumabas na. Yun po yung katotohanan kung bakit hinahabol, hinahagilap siya ng batas ng Pilipinas at ng otoridad ng Pilipinas po, mga bossing. Pero ang sinasabi niya doon sa kinuhanan niya ng asylum, siya daw po ay ginigipit dahil sa pagsuporta niya kay dating Pangulong Duterte ho, mga kababayan. Kasi daw po, diehard supporter daw po siya ng dating Pangulong Duterte, mga bossing. Kaya, hinahagilap daw siya, ginigipit daw siya ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon syempre, yung pinagkuhanan niya ng asylum, sa tingin niyo po ba, mga kababayan? Sa tingin niyo po ba, ay si Roque lang ang papaniwalaan at papakinggan nun? Hindi ho. Aalamin yan. Yung dalawang panig po, aalamin yung panig ng gobyerno ng Pilipinas, aalamin yung panig ni Roque. Mas mabigat po yung mga ebidensya, no, na maipapakita. Pati po yung mga hearing niya diyan sa Kongreso, ipapakita lang po yan ng Pilipinas. Sa pool na to si Roque. Kaya ang nakikita ko pong pinanghahawakan, kinakapitan na lang po ni Roque ay ano po, yung oras, panahon na naghihintay siya ng resulta ng kanyang asylum ho, mga bossing. At speaking ho, doon sa sinasabi, ni Roque, di ba? Yun yung sinasabi niya. Kaya po ako ginigipit ng Malacanang, ng gobyerno ni Bongbong Marcos ay dahil po doon sa pagsuporta ko kay dating Pangulong Duterte. Speaking of dating Pangulong Duterte ho, mga bossing, eto nga, may sinasabi yung ICI, no?